Magandang araw! Magandang araw po muli mga kababayan at welcome. Welcome sa Bets Channel. Yolo. Ay meron po kasi ako nabasang isang post na may pangalang Speaker Martin Romualdez. Ha? Ha? Ay siya po ay nagkikiusap doon sa mga ayaw daw sa ayuda. Okay, dito po kasi sa post wala nakalagay kung anong klaseng ayuda. Eh sa Pilipinas kasi sa bansa natin napakaraming ayuda po, di ba? Merong 4-piece, may malasakit center, may tupad, may AX, may akap. Oh, saan pa kayo? Kaya ngayon itong ating bansa ay ang tawag ng iba nating kababayan, ayuda country. Oh. Ay ito kasing 4-piece, ito po ay nilikha nung panahon ng dating Pangulong Gloria Arroyo o Gloria Macapagal Arroyo. Ito naman ang tupad. Ito po ay nalikha nung panahon ni dating Pangulong Duterte sapagkat nung nagkaroon ng pandemya, naisip po ng gobyerno para ang ating kababayan magkaroon po ng kahit paano, no? Income. Okay? Kaya nalikha po yung tupad. And then, malasakit center, yan po ay naisa batas nung panahon din ni Pangulong Duterte at ang author po niyan ay si Senador Bongo. Ang malasakit center po ay isa pong batas yan, RA 11463. Okay, tama. RA 11463. Malasakit center. Ang POPIS ay Pantawid Pampatawid Pampamilya Program. 4-piece. RA 11310. Yan po ay batas. Batas na kailangan punduhan ng gobyerno natin. Pag yan po ay hindi mo pinunduhan, pwede kang lumabag sa batas o pwedeng lalabagan mo ng batas. Halimbawa po, tulad dito na nakaraan, binawasan ng pondo, tinanggalan ng pondo ang PhilHealth, ang malasakit center, ang purpose, ayan po ay batas. At pag hindi mo pinunduhan, sabi nga ng mga law expert, nilalabag mo yung batas. Yan po ang paliwanag ng mga law expert. Ako naman, di naman ako law expert inuunawa lang natin ang kanilang mga sinasabi. Ngayon, dito po kasi sa post nung nabasa natin, may pangalan na Speaker Romualdez. Sabi dito basahin natin sabi dito sa mga kontra sa ayuda. Wala nakalagay, wala nakaspecify kung anong klaseng ayuda. Ay parang ibig sabihin nito parang lahat ng ayuda parang tinutukoy na sa lahat na kumukontra sa lahat ng ayuda, parang ganun po lumalabas ang konteksto kasi wala nakalagay basta ayuda lang. Sa ating pagkakaunawa, lahat ng ayuda. Okay, babasahin natin sa lahat ng kontra sa ayuda, handang ipakita ng administrasyon ito kung saan napupunta ang bawat sentimong inilaan para rito. Lahat ng programang ito ay may totoong benepisyaryo, may totoong resibo, walang notice of disallowance mula sa Commission on Audit, Representative Martin Romualdez. So yan po So, diyan po sa post, wala nga nakalagay kung anong klaseng ayuda. Okay? And tanong natin kung bakit parang dito sa post
parang ginawang generalize lahat ng ayuda. Ngayon, napapansin po kasi natin, doon po sa ibang ayuda naman, katulad ng Purpose, Malasakit Center, Tupad, positive ang pagtanggap ng taong bayan. Hindi katulad ng AX, AKAP, negative po ang pagtanggap ng tao. Okay? Kasi unang-una, ganito. Ang purpose kasi, ang humahawak ng pera o nagdidistribute ng pera, mismong DSWD. Dumadaan sa DSWD. Ang Malasakit Center, ang pera, nanggagaling mismo doon na mismo sa Malasakit Center kung saan hospital na may Malasakit Center. Hindi po dumadaan sa kamay ng politiko. Hindi katulad ng AKAP. Bagamat ang bigyan ng autorisasyon ang DSWD na siyang mamimigay o mamamahala, pero sa nakikita natin, ang pera ang nag-aabot ay politiko. Katulad ng nakikita natin sa mga nakaraan sa iba't ibang lugar, mismong mga speaker, mga congressman, kasama ni speaker, at sa speaker ay namimigay ng ayuda at may paganyan-ganyan pa sa speaker, di po ba? So doon po, may pagkakaiba na sa issue ng paghawak ng pondo. Kaya po, ang tao, negative ang pagtanggap sa AKAP at sa AX. Dahil simple nga naman, kapag ang pera ay politiko ang nag-aabot, sigurado na yan po ay pagdududahan ng tao. Ngayon, kung ayaw ninyo na kayo ay punahin ng tao, di wag kayo makialam. Hayaan ninyo na mag-distribute niyan. Ang mahala niyan ay DSWD. Ganun po sana. Kung ayaw ninyo na kayo ay binabatikos ng tao, distansya kayo. Yun po tama. Kaso pinipilit nyo na makisawsaw. Ang trabaho nyo naman ay mamabatas. Yan po ang inyong mandato. Hindi nyo trabaho ang pumunta sa ibang lugar at mamigay ng ayuda. Siyempre, ang tao, maiinis, mabubwisit. Tama po ba, Mr. Speaker? Isa pa. Dito po kasi sa Purpose, Malasakit Center, meron talagang specific na recipient kung sino ang karapat-dapat na makakatanggap ng ayuda. Katulad ng Purpose. Yung talagang piling-pili ng tao, ng gobyerno, alam ng gobyerno kung sino talagang karapat-dapat sapagkat bago ipatupad yung batas na yun, nagkaroon muna ng census. Nagkaroon muna ng ang gobyerno nagkaroon ng verify sa mga mamamayan kung sila ba ay karapat-dapat na tatanggap ng ayuda o hindi. Okay? Ito naman ang Malasakit Center. Pag ikaw ay nagkasakit, halimbawa, mahirap ka, hindi mo kaya magbayad ng bill, sigurado pupunta ka sa public hospital. Hindi ka pupunta sa private kung walang kakayanan. Kaya, ito mga kababayan natin na nagkakasakit, pupunta ng public hospital, at kung meron silang kailangan bayaran sa hospital, ang sasagot ang Malasakit Center. Pupunta na sila sa Malasakit Center kung saan mayroong available na sa hospital, sasagutin po ng Malasakit Center ang kanilang gastusin. Yun po yun.
hindi po dumadaan sa kamay ng politiko. Di po ba? Ngayon, dito, ang AKAP, dito po sa nabasa ko, galing po ito sa, ano ng DSWD, sabi dito, saan na ba yun? Sabi dito, AKAP sa pagpapalakas at protekta sa kakayahan ng mga mamamayan na mamili ng pag-araw-araw nilang gastusin. DSWD Secretary Rex Gatchalian said in a record message during the simultaneous launch of AKAP in different parts of the country. Secretary Gatchalian said that the AKAP is intended to provide a menu of assistance for goods and services that are affected by high inflation depending on the needs of individuals. So, ayan po. Sabi pa dito, dito nakalagay po, ang AKAP, ang kanilang target beneficiary ay yung mga sumasahod lamang, kumikita lamang ng minimum wage kada araw. Yung sinasabi nila na hindi daw, epektado daw ng mataas na inflation rate, mataas na inflation. Okay? Yun po ang target beneficiaryo nitong AKAP. May trabaho. Kumikita ng minimum. Bakit mo bibigyan ng ayuda? Tapos, ang word pa dito, ito daw mga ito ay apektado ng mataas na inflation. O di ba may mali? Parang inamin na rin ng gobyerno na hindi nila kayang resolbahin ang inflation sa bansa. Parang tinatanggap nila na sila ay inutil. Dahil ang solusyon nila sa inflation, pabago-bago na inflation, ay ayuda. Okay? Kung ating unawain ang kanilang ang konteksto ng rules, ganun po. Tinatanggap ng gobyerno na sila ay inutil, dahil hindi nila kayang resolbahin ang inflation rate. Kaya ang solusyon, ayuda doon sa mga kumikita na minimum. Kaya ang tao po ay negative ang pagtanggap. Tapos nito mga nakaraan, inaprubahan ng BICAM para sa 2025 budget. Tinanggalan ng budget ang PhilHealth. Alam na po natin yan. Binawasan ng budget ang Porpes. Tinanggalan ng budget ang Malasakit Center. Iyon po, batas po yun. Tatanggalan mo ng budget. Iyan po, kailangan ng tao. Samantala dito, yung tinanggal mo na pondo, galing sa PhilHealth, galing sa Porpes, galing sa Malasakit Center, ilalagay mo sa tupad, kung saan ang target na beneficiaryo, yung may trabaho. Kung saan nakatwiran dun. Di ba? Mr. Speaker. Kaya ang tao po, galit sa ginawa ninyo. Ngayon may kausap kayo, sasabihin nyo walang anomalya. May resibo. May palusot. Damage control na naman yan, Mr. Speaker. Isa na namang damage control. Di po ba, Mr. Speaker? Batas po yung tinanggalan nyo ng may batas po na kailangan sundin. Yung PhilHealth, Malasakit Center, Porpes,
May batas po na dapat sundin, pero yung pina-priority nyo, hindi batas. Di po ba, Mr. Speaker? Kaya kung binabatikos kayo sa inyong ginawang desisyon, tanggapin nyo po. Dahil kayo ay nagkamali. Di po ba, Mr. Speaker? Tanggapin ninyo ang criticism ng tao. Dahil yan po ang consequence sa mali ninyong ginawa, Mr. Speaker. Di ba? Di ba, Mr. Speaker? Tama ba ako o mali? Mr. Speaker, next time, pag-isipan mabuti. Pag-isipan mabuti ang ating magiging aksyon sapagkat ang ating mga kababayan po ay yan po ay hindi magbubulag-bulagan. Okay? Sa halip na kayo ay tulungan ng tao, ay hindi, sapagkat nakikita nila na ang ginagawa ninyo ay para sa kanila ay isang pamumulitika. Iyan po ay nababasa ko sa social media. Napakarami po yan. Magbasa kayo ng social media comments, sinasabi ng mga tao, ipal daw kayo. Sapagkat kayo ay isang mamabatas. Ang trabaho nyo ay gumawa ng batas, pero nandun kayo. Mimigin ng ayuda, Mr. Speaker, isip-isip para hindi kayo mabatikos ng tao. Tama?